Manalangin po tayo. Panginoon, salamat Lord sa gabing ito na nagkaroon ulit kami ng pagkakataon na makapag-aral ninyo po mga salita. Alam ko, Jesus Christ, na hindi po aksidente na yung mga estudyanteng ito, Lord God, even Lord professionals na kasama ko right now ay makakapakinin ninyo po mga salita. I pray, Panginoon, for the mighty move of the Holy Spirit, patuloy na yung revelation upon revelation, yung mensahe na kailangan po nilang mapakinggan, oh Father God. Ito po ay mangyari sa oras na ito. Salamat Lord sa inyong po po'y pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic 193, Peace Beyond Understanding, Trusting God in Prayer. Ayan, so tayo po ay for a month naka-prayer and fasting. And I'm praying unto God kanina actually. So sa devotion ko, so pinapractice yung listening prayer. Tinatanong ko ang Lord. I'm asking the Lord kung bakit kailangan mangyari itong mga ganitong bagay, ganyan. And then, nilid ako ng Lord dun sa Philippians chapter 4, verses 6 to 7. At ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ganda ng verse no sa Tagalog. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, 'di ba? Normal 'yan sa atin kapag may mga pinagdadaanan tayo, may mga challenges, may mga problems. So, yung tendency natin, yung human nature natin is mag-worry. Pero sabi ng Lord, sa halip, hingin daw natin sa Diyos ang lahat ng ating kailangan. So lapit lang tayo kay Lord sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So sa ating panalangin, dapat andun na we're grateful. Ibig sabihin nun, we're anticipating na kung anong pinagpe-pray natin, ibibigay yun ng Panginoon in His perfect time. Kaya ginamit yung term na prayer and petition with thanksgiving. And then alam niyo po yung maganda dyan, the good news is yung verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ganda ng verse na yon kasi 'di ba, yung peace of God kasi something na hindi natin talaga mabibili, 'di ba? Something na hindi natin control. Pero kahit na andyan pa rin yung challenge, yung problem, 'di ba? Pero yung kapayapaan ng Diyos na hindi natin maunawaan, yun yung binibigay ng Lord sa atin. Meron tayong kapayapaan sa puso, meron tayong kaligayahan. Nasabi dito, yung peace na yon ng Panginoon will guard our hearts in our minds in Christ Jesus. Kaya patuloy lang dapat tayong manalangin, patuloy na lumapit, magtiwala sa ating Panginoon sa kabila ng kabigatan ng ating mga pinagdadaanan. Sa ating introduction, anxiety is one of the most common struggles of humanity. So regardless of our age, kahit ikaw ay bata, 'di ba? Youth, even yung mga adult ones, even young pros like us. So common struggle talaga ng humanity yung anxiety. And then dun sa verse na binasa natin, it was Paul who write that to Philippi, to Philippian church. And then sinulat niya ito nung siya nasa prison. Imagine, so nasa bilangguan ka, and then nire-remind mo yung believers na yung kapayapaan is not found in circumstances but in Christ. Ganda no? Kasi katulad ni Paul, may pinagdadaanan siya, may struggle siya during that time. Nasa isang sitwasyon siya na hindi maganda ang kanyang sitwasyon, di ba? Yung kanyang environment. Pero sabi niya, yung kapayapaan hindi dapat nakadepende doon sa current situation you're in. Katulad niya nasa prison, pero nakadepende doon sa relasyon mo kay Kristo, 'di ba? Kaya through prayer, thanksgiving and trust, the Lord God offers a supernatural peace that guards both heart and mind. Ganda nun, 'di ba? Supernatural peace, hindi mo anticipated. Sabi ko nga kanina, hindi mo kayang bilhin, wala kang effort diyan, pero pinagkatiwala mo lang sa Lord, inilapit mo sa Lord, and siya yung nagbigay sa'yo ng supernatural peace. So yung verse na binasa po natin is a timeless reminder that prayer is the antidote to worry. Every time pala na nagwo-worry tayo, 'di ba, nababalisa tayo, even sa mga problema natin, dapat the more that we pray. Kasi kapag nagiging prayerful tayo, mas nagiging mas malapit tayo sa Panginoon,
And then nagbibigay nga ang Lord ng kapayapaan sa puso natin. So nawawala yung mga pag-aalala natin. Kaya kanina na-encourage talaga ako. Sabi ko, ito nga yung verse na kailangan ko habang nagpe-pray ako kay Lord. Ayan, dun sa verse na po yun, tingnan natin yung historical background and then yung hermeneutics para mas maintindihan po natin yung ating main verse. Dito yung author po nito, si Apostle Paul, and then it was intended to Philippians. Kasi during that time, ganun yung ginagawa ni Paul, di ba? One-third of the New Testament siyang nagsulat. And more of letters to the early Christian churches yun. So around after that 60 to 62 of Jesus Christ while in prison in Rome, nakabilanggo siya, then sumulat siya sa Philippians. And then yung audience, yung recipient ng letter is yung church at Philippi. It is a Roman colony in Macedonia known for its loyalty to Rome and diverse population. So yung context, despite Paul's chains, the letter overflows with joy and encouragement. 'Di ba? Yung Philippians 4:6 to 7 comes near the end of the letter where Paul exhorts believers to rejoice, maging maligaya, maging masaya, to pray, manalangin, at patuloy na magtiwala sa provision ng Panginoon. So yung main theme ng verse na binasa po natin is that Christian peace is not dependent on external freedom, but on the internal reliance upon God. Yan, sabi ko nga, hindi siya nakadepende pag sinabing external freedom. Minsan kasi external factors, minsan gusto natin depende sa sitwasyon, depende sa tao, di ba? Pero dapat yung kapayapaan na nagagaling sa Lord, it is solely dependent on your internal reliance to God. So tatlong points ang gusto kong iwanan sa atin tonight. Number one, replace anxiety with prayer. Katulad ng ginawa ni Hannah sa 1 Samuel chapter 1 verses 10 to 18. She poured out her soul to God instead of being consumed by sorrow. 'Di ba? Basahin natin. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, iyahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, ang bibig niya'y pinagmamasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing, kaya lumapit ito at sinabi sa kanya, "Tama na yung paglalasing mo. Tigilan mo na ang pag-inom ng alak at magpakatino ka na." Sabi niya sa verse 15, "Hindi po ako lasing," sagot ni Ana, "ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at idinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po sana ninyong isipin ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin." Dahil dito sinabi ni Eli, "Ipanatag mo iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan." Sumagot si Ana, "Magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin." Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaing wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Ganda, no? So nagkaroon siya ng kapayapaan after siyang pinag-pray over din ni Eli. And then alam natin yung nangyari, yan, nagkaroon ng anak si Hannah, yung pinagpe-pray niya na anak, si Samuel. And then nangyari din yung kanyang sinabi sa Lord na itong si Samuel ay magsiserve dito kay Eli, magsiserve sa Panginoon. So ang lesson, prayer transforms worry into worship. Yun, minsan kasi ginagamit din ng Lord yung mga pagkakataon na yung mga pagsubok ng buhay natin, di ba, mga challenges para lumapit tayo sa Panginoon, mag-worship tayo sa Lord kasi alam natin na hindi natin kaya on our own. So we needed God. We need the supernatural intervention. We need the power of God. So we are shifting our focus from problems to God's power. Ganda, no? Kasi syempre, no, overwhelm ka sa problema. Pero alam mo, no matter how big your problem is, you have a bigger God. You have a powerful God na maaring sa sarili mo, you don't know how to solve that kind of problem or issue that you're in. Pero may assurance ka na since the Lord created you, He knows everything at siya yung way mo para ma-overcome mo kung ano man yung pinagdadaanan mo or kung ano yung mga problema na kinakaharap po natin. Ayan. Yung point number 2 ko,
Pray with thanksgiving. Katulad ng ginawa ni Daniel sa Daniel chapter 6 verse 10. He gave thanks to God even when threatened with the lions den. Di ba? Ang galing-galing ni Daniel, no? Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautosan, umuwi siya kasi ang ginawa ng hari, dahil pinush siya ng mga tao, ng mga advisors niya, nilagdaan niya yung kautosan na kailangan magbabow down doon sa pinatuyo niyang rebulto. Ayan. Pero ang ginawa ni Daniel, lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas sa bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. So hindi nag-fade yung faith ni Daniel sa Panginoon ng sitwasyon na lahat ng sasamba sa ibang Diyos maliban nun sa rebultong pinatayo ay papatayin, 'di ba? Itatapon dun sa lions den. At alam din natin na nangyari, pinatapon nga si Daniel dun sa lions den, pero hindi siya kinain ng leon, 'di ba? Kasi nga because of his faith to God. So in the same way, ganun din, kung ano man ang struggles mo, problema mo, magpasalamat ka sa Panginoon. Huwag kang matreten doon sa mga problema, sa mga challenges na kinakaharap mo right now. So ang lesson po natin dyan, gratitude in prayer acknowledges God's past faithfulness and strengthens trust in His future provision. So gusto ko rin na alalahanin mo every time that you're praying to God, every time that you're thankful to God, na maraming beses mo na rin naman napatunayan in the past ang kabutihan ng Panginoon. At tandaan mo, the Lord God ay hindi nagbabago. Kung gaano siya ka-faithful sa'yo nung una ka nakakilala sa Panginoon, even up until now, present, and even in the future, ganun pa rin ka-faithful ang Lord. So minsan lang hindi natin na-acknowledge yung kapangyarihan ng Diyos, yung faithfulness ng Lord, kasi tayong lumalayo sa kanyang presensya. So dapat, katulad ni Daniel, mag-pray din tayo with thanksgiving. Yan. Yung last point ko po, syempre kapag ginawa na natin yun, nagtiwala tayo, we worship, we honor the Lord, we thank the Lord, tanggapin mo yung kapayapaan ng Diyos. At yun yung na-experience ko kanina. So I'm very much thankful to God na talagang na-receive ko yung kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. So ito pa ay mababasa natin sa Mark chapter 4 verses 39 to 40, Jesus calming the storm. 'Di ba dun sa verse na to, babasahin natin later, the disciples were anxious. Nag-worry sila. But Christ brought peace beyond their understanding. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil, at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Kasi di ba yung sitwasyon na yan, natutulog si Jesus Christ, and then may malakas na bagyo. And then ginising nga nila si Jesus Christ kasi takot na sila na baka sila ay mamatay, baka sila ay malunod, 'di ba? Pero sinabi ng Lord, tigil, at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. O 'di ba? So Jesus calmed the storm. Ganda nga tingnan yung lesson diyan na alam naman ng Lord na merong storm, may parating na storm, pero pinili niya pa ring matulog, 'di ba? Kasi all-knowing siya, alam niya 'yun eh. Kaya siya natutulog kasi alam niya na kayang ma-overcome yung storm. At sana yung mga disciples na to, andun yung kanilang full trust and faithfulness sa Lord, lalo na kasama nila si Jesus Christ, di ba? Na kahit na anumang pagsubok, anumang storms ang dumating, problema, kaya nilang ma-overcome kasi kasama nila ang Panginoon. Emmanuel, God is with us. At same is true with us. Tayo ngayon, dahil may relasyon ka na kay Jesus Christ, kasama mo ang Panginoon. Kaya kung ano man yung mga pagsubok mo sa buhay, kung ano man yung bagyo ng buhay mo, huwag kang maging anxious. Kasi yung Lord, si Jesus Christ, kaya nang ibigay yung kapayapaan beyond your understanding. Ang lesson po natin, God's peace is not the absence of problems. Thinking kasi nung iba, okay, sige. Ako magiging payapa ako kapag nawala na ako ng problema. Hindi mangyayari yun. Kasi narito ka pa rin sa world at susceptible pa rin tayo sa mga problema. Kung wala ka ng problema, edi heaven na yun, di ba? Pero tandaan mo, but His presence, yun yung important. Guarding our hearts and minds. Napakahalaga na kahit na may problema ka, pagsubok ka, challenges ka, kasama mo ang Panginoon, nararamdaman mo yung presensya ng Diyos. Kasi ang Lord yung mag-guard ng ating mga puso at isipan para hindi tayo mag-worry.
So, ang conclusion po natin, yung Philippians 4:6-7, it teaches us that anxiety is defeated not by human effort, but by divine intervention. Again, kasi minsan, ginagamit natin yung sarili nating skill, intellect, 'di ba, wisdom. Pero kailangan unawain natin na para matalo natin yung mga pagkabalisa natin, kailangan ng divine intervention. We need the power of the Holy Spirit. We need Jesus. Through prayer, sa pamamagitan ng thanksgiving and trust, we experience God's peace. A peace that surpasses human logic and secures us in Christ. So how are we going to apply this? Number one, begin each day by surrendering worries to God in prayer. Sabihin mo sa Panginoon, sa panalangin mo, ano ba yung worry mo? Di ba katulad ng ginawa ko kanina, nagtatanong talaga ako kay Lord kasi nakakausap natin ang Panginoon. Kung ano man yung mga struggles mo, kung ano man yung mga worries mo, sabihin mo sa Lord. Keep a gratitude journal to remind yourself of God's faithfulness. Kanina ginawa ko din yun kasi napakahalaga na kapag may naririnig ka sa Panginoon, tinatype mo, nilalagay mo sa journal, ginagawan mo ng testimony para patuloy mong maalala na oo nga no, dakila pala talaga ang Diyos, no, napakabuti pa talaga ng Diyos. Kinausap niya pala ako nung date na to, then sinagot niya yung mga tanong ko. Yun. And then when anxiety arises, pause and pray instead of reacting impulsively. Yan. So mag-pause ka muna, manahimik ka muna. And then, hayaan mo na kumilos ang mananaspirito. Manalangin ka lang, listen to God. Sabi ko nga, listening prayer. And then, encourage others by sharing testimonies of God's peace in your life. Siyempre ang Lord, hindi lang naman ikaw yung binibless niya. Hindi lang naman kinausap ka ng Lord for no reason. The Lord God is talking to us. The Lord God is dealing with us individually, personally, so that we could share the testimony to others, so that we could also encourage other people na may mga same struggles, may mga problema, may mga pagsubok na kinakaharap din sa buhay. So ang challenge po sa atin tonight, turn your worries into prayers and let God's peace guard your heart today. Panginoon, salamat Lord sa inyo po mga salita na aming napakinggan. Salamat Lord na nire-remind nyo kami, O Father God, nakasama ka namin sa lahat po ng struggle, sa lahat po ng mga pagsubok, ng mga challenges in life. At yung kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng tao, ang siyang ibibigay niyo po sa amin, O Father God, as we honor you, as we pray to you, Panginoon, as we trust you, Panginoon, sa lahat ng mga pinagdadaanan po namin, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa kapayapaan ng puso, sa kapayapaan ng isip na patuloy na binibigay niyo sa amin. Purihin ka, dakilain ka, sa migat parang lan sa pangalan ni Jesus. Amen.